Isang magandang araw sa inyong lahat. Mula po dito sa summer capital ng bansa, ako po si Zairine Parsad na muling maghahatid sa inyo ng mahalagang kaganapan at aktibidad ni Pangulong Noynoy Aquino. Dito lang sa Pulsong Pinoy. Ang Philippine Military Academy dito sa Fort del Pilar ay ang pangunahing institusyong humuhubog sa magigiting na opisyal ng ating sandatahang lakas. Nakapaloob dito ang mahigpit na disiplina at pang-akademikong karunungan upang maging isang tunay na lingkod bayan. Tunghayan po natin ang aming ginawang muling pagtuklas sa paaralang ito at ang nakaraang pagtatapos ng Class of Laon Alab 2011. Dito yan sa Report kay Boss. Courage, integrity, and loyalty. Ito ang mga prinsipyong humuhubog sa mga kadete dito sa Philippine Military Academy sa Fort del Pilar, Baguio City. At sa taong ito, isa na namang kawan ng mga sundalo ang nagsipagtapos sa kanilang pagsasanay bilang kadete para harapin ang hamon ng kanilang napiling propesyon. Ang PMA Class 2011 Laon Alab o ang Lakas Tipon Alagad ng Bayan ay binubuo ng 176 na kadete. 105 dito ay papasok sa Philippine Army, 40 ang sasabak sa Air Force at 51 naman ang susulong sa hukbong dagat. At bilang kauna-unahang PMA class na nagsipagtapos sa ilalim ng Panguluhang Aquino, hinimok ng Pangulo na muling payagpagin ang karangalan ng hukbong sandatahan sa gitna ng kontrobersyal. Tapos na ang pagsasanay. Sa tunay na mundo, hindi pataasan ng grado ang laban, hindi nakasalalay sa ranggo sa dami ng medalya at parangal ang inyong karera. Sa labas ng kampong ito at sa mata ng ordinaryong Pilipino, katapatan, malasakit sa kapwa at katapangan. Ito ang magiging sukatan ng inyong kadakilaan. Buo ang aking pagtitiwala sa lahat ng kasapi ng Class of 2011, Lakas Tipon, Alagad ng Bayan o Laon Alab na hindi kailanman magmamaliw ang ningas sa inyong puso at hindi kailanman mabubuwag ang tatag ng inyong integridad. Para sa bagong administrasyong nagsusulong ng pagbabago, katuwang ang PMA sa pagpapanday ng mga tagapagtanggol na gagabay sa mamamayan tungo sa tuwid na daan. We have such a thing as the honor code which was formulated by the cadets themselves. So, yung honor code says that a cadet does not cheat, he does not lie, nor steal, and he does not tolerate among us those who do. So, yung graduates ng PMA, it doesn't mean na when they graduate, the honor code does not apply to them anymore. So, dala namin yun hanggang we retire. Ang isang teacher, walang mas ikasasaya siya kundi makita na yung kanyang mga naging estudyante ay naging successful sa kanilang field. Kapag nakita ko na sila ay napopromote, sila ay nabibigyan ng medalya, sila ay nakakagawa ng maganda para sa bayan at hindi nagdudulot ng kahihiyan sa aming profesyon sa military, ako ay masayang masaya. Kahit na kami ay nasa likod lamang nila at nasa kanila yung honor, masaya kami noon. At syempre kung makikita namin na sila ay maging mga general at pwesto ng matataas sa armed forces, yun ay aming kaligayahan bilang guro nila. Sa pagtatapos ng Laon Alab, 3 sa 176 na kadete ang namayagpag, dala ang karangalan ng institusyon na humubog sa kanila. Si Cadet First Class Angelo Edward Buwan Paras, Tubong, Pampanga, ang siyang humakot ng 14 na parangal. Siya rin ang nanguna sa Service Command Unit ng Navy at ang Class Valedictorian na nag-uwi ng Presidential Award.
Sumusunod naman sa kanya ang Class Baron at ang nag-top sa Service Command Unit ng Army na si Cadet First Class John Rigor Giang, tubong Zamboanga del Norte. Siya ang tumanggap ng Vice President Award. To my classmates, let's live up to the ideals of this institution. Let's give what is due to our stakeholders, to the tax that being given to us. I mean, for the people who are expecting a lot from us, let's not fail them. At syempre pa, hindi magpapahuli ang nag-iisang babae. Kabilang sa top 10, si Cadet First Class Janice Matbagan, tubong Baguio, na nanguna sa Service Command Unit sa ilalim ng Air Force. Pagbutihin mo, gawin mo ang trabaho ng tunay na sundalo. Na maglingkod sa bayan natin, sa country natin, sa people natin. Gawin mo kasi siya ang pinasok mo eh. You have donated your life to be a soldier. You must do what a soldiers do. It's difficult na to live in a man's world. Kasi para po sa akin, PMA is basically mas maraming lalaki dito, konti lang yung babae, hindi po ba? So parang ikaw, as isang babae dito, parang you feel the need to prove your worth. Kaya para sa akin, yun ang nag-joke sa akin or yun ang nag-encourage sa akin na gawin pang mas i-push ko yung sarili ko, the limit. I actually promote women empowerment. At para sa akin, yun din yung gusto ko sana na iparating sa mga kababaihan o kaya sa mga iba pang teenagers dyan na to excel kung saan mang failed na feeling nila, doon nila kakayanin yung mga bagay-bagay. Bilang top 1 sa kani-kanilang napiling Service Command Unit, silang tatlo ay ipapadala sa Estados Unidos upang magsanay sa Joint U.S. Military Assistance Group o JUSMAG. Today, as we bask in the glow of our success, it has dawned upon us that the degree conferred upon us does not represent the end of our achievements because by no means we have reached our pinnacle of success. Rather, we recognize the fact that our degree entitles us to nothing, but instead places on our shoulders a greater level of responsibility. Today, we are ready to report to the Filipino people. Narito po ngayon ang inyong mga kawal, handang magsilbi at maglingkod sa taong bayan. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mabuhay tayong lahat. The message is clear. We refuse to feed our hungry with numbers, percentages, and economic jargon. This is an administration where growth is treated not as a statistic, but as a reality. I assure all of you present here today that as you continue doing your jobs, and as the Filipino people continue doing their jobs, your government is likewise doing its job to make certain that the economic benefits that spring from your hard work redound to the majority. Subaybay sa Pulsong Pinoy.
Mayaman sa sining ang ating bansa. Kaya naman, noong nakaraang buwan ipinagdiwang sa pangunguna ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang buwan ng sining o Arts Month. Muli po nating balikan ang iba't ibang selebrasyon na naganap sa buwan ng sining. Dito yan sa ating Kultura at Kasaysayan. Nitong Pebrero, ipinagdiwang ng bansa ang National Arts Month sa pamamagitan ng Philippine International Arts Festival. Isang buong buwan ng mga kamanghamanghang pagtatanghal at palabas para sa pagsusulong ng sining at kultura ng Pilipinas. Pangunahing inorganisa ng National Commission for Culture and the Arts ang mga workshops, exhibits, forums, parades at grand opening programs para sa 7 larangan ng sining. It's really showcasing the best in the 7 arts and hopefully picking the best there and giving them a chance to be exposed all over the country and outside in the ASEAN, in Asia. We really want to evolve and come up with a new image of the Philippines, that it is a nation of gifted artists. That's the objective. Ang temang Ani ng Sining ngayong taon ay tugmang-tugma sa selebrasyon na nilahukan ng libo-libong alagad ng kultura at sining mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. As symbolized by the bridge, which has served as our gateway, it is like the coming together of the community in celebration of Arts Month. So it's the artists and the community coming together, realizing the special role that artists play in a community. Ilan rin sa mga kumilala sa talentong Pinoy at nakiisa sa International Arts Festival ay ang bansang Lithuania, United Arab Emirates at mga bansang nagmula sa Southeast Asia. Nag-uumpisa lahat yan sa kagalingan dito sa atin. Because if we are already confident with what we have, then we can, proudly translate it globally. And siguro by that, makikita na ng mga tiga-ibang bansa kung gaano kalalim, gaano kagaling yung kakayahan ng Filipino talent. At makikita nila yun. That's why it's happening now that we are being recognized worldwide. May 7 larangan ng sining ang binigyang importansya sa bawat NCCA subcommittee nitong National Arts Month. Una ay ang arkitektura na may malaking suporta mula sa Metrobank Foundation pagdating sa pagkilala ng mga gumagawa ng makabagong disenyo at porma. Ikalawa ay ang mga katangi-tangi at matagumpay na pelikula sa Ani ng Sine. Ikatlo ay ang pagtatanghal ng iba't ibang uri ng sayaw sa Sayaw Pinoy. Sumunod ay ang Taboan Philippines International Writers Festival na ginanap sa Davao City. Ikalima ay ang serye ng mga konsyerto ng organic music at kwerdas ng pagkakaisa kung saan ipinakita ang impluensya ng sari-saring kultura sa bawat tugtog ng mga maestro. Pagdating naman sa larangan ng teatro, isang monodrama Manila ang itinanghal sa Cultural Center of the Philippines na tinampukan din ng mga batikang artista sa kategorya ng monodrama. Ikahuli ay ang disiplina ng visual arts na isa sa may pinakamarami at pinakamalawak na aktibidad noong Pebrero. Ang dahilan nito ay upang lalong paigtingin ang kultura, ang sining, ang tradisyon dito sa lalawigan ng Rizal. Sinasabi nga na ang Rizal ang sentro ng sining sa ating bansang Pilipinas dahil naririto ang mga higanting pangalan ng mga national artists at mga naglalakihang mga galeriya at studio ng mga artist. Sa pagtatapos ng National Arts Month, pinangaralan ang 32 alagad ng sining
na naghatid ng dangal at nagpakilala sa buong mundo ng husay at talento ng Pinoy. Sa inyong tagumpay, saludo ang bayan. Aani, 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 aani ng sining ng taong bayan. Aani ng sining, aani, 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 aani ng sining ng taong bayan. Aani ng sining, aani, 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 aani ng sining ng taong bayan. Aani ng sining, aani, 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 aani ng sining ng taong bayan. Nagbabalik ang Pulsong Pinoy. Naging abala si Pangulong Noynoy sa pagtupad ng kanyang tungkulin bilang ama ng bansa. Tunghayan po natin ang iba't ibang aktibidad ng Pangulo bago siya tumulak patungong Indonesia at Singapore. Ang 30 minuto ng ating pagsasama. Pero bago magtapos ang ating programa, nais ko munang anyayahan ang lahat na bumoto para sa Puerto Princesa Underground River by texting PPUR to 2861. Kung gusto pa ninyong bumoto ng higit sa isa, you may text PPUR 7 for 7 votes or PPUR 15 for 15 votes and send it to 2861. Maaari rin kayo mag-log on sa www.news7wonders.com para sa online voting. Para sa iba pang detalye, please visit www.puertoundergroundriver.com. Nais din namin pasalamatan ng RTVM partners, Philippine Airlines, Maxima Machinery, PLDT at PAGCOR. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo dito sa Pulsong Pinoy.